gagawin kung anong brand. Amen. Amen. Pero kung para sa akin, hindi ko alam yung brand. Amen. So, are you ready? So, let's go back here in our topic. So, look at, sa tatlong verse na ito, if you notice, you know what? Sa apat na aspeto ng buhay ni Job, yung tatlo sarado. At yung tatlo doon ay nakasalalay sa kanyang mga negosyo. Ito siguro, tawag ito kung isa, medyo magsara o magsara, meron ka pang dalawa. Kaso, inalaman Diyos na yung tatlo na pinagkukunan niya ng kanyang yaman, totally kinato. If you are in that kind of situation, what do you feel? Now let me read to you the last aspect. Are you with me? Sorry, the another aspect, because the last aspect is all about their marriage, or his marriage life. Are you with me? Sorry. So are you ready? Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, verse 18. May dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas sa hangin ang bahay at umagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natilang buhay. Yung kanyang pinagkukunan ng yaman, plus yung lahat ng kanyang mga anak, kasama yung kanyang mga aliki. Nawala. Amen. And now, let me tell you kung ano ang laman ng puso at isipan ni Job. When he faced, or when he encountered, or when Job encountered that kind of trial, which is very tragic, sa kanyang buhay. Are you with me? So, ano yung nasa kanyang isipan? Now, let's read in verse 20. Tumindig si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-aay ng ulo. Pagkatapos, nagpatila pa siya sa lupa at nagpuni sa Diyos. Most of the time, ang naka-highlight natin dito, sa kabila ng dinanas ni Job, you know what? Natulog pa rin siya na handang, you know what, magpuni sa Diyos. Is that true? Yeah. Now, there's nothing wrong about that, but let me tell you something. Are you with me? Are you ready? Look at here on verse 21. Ang sabi niya, hubat akong lumabas sa tiyan ng aking nila, hubat din akong babalik sa lago. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kumuha. Purihin si Yahweh. Now, gusto ko sabihin sa inyo, ano yung statement ni Job? Everybody look at me. Yung kanyang statement o yung kanyang salita ay katunayan lamang na hindi nakasalalay saan? Sa kanyang yaman? Yes. Hindi nakasalalay saan? Sa lahat ng meron siya. Are you with me? Amen. So, listen to me. Hindi nakasalalay sa lahat ng meron siya. No? Para ang buhay niya ay tumakbo. For him, alam niya sa kanyang sarili, na hindi siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung iisipin mo, kung ikaw yung nagpundar, sasabihin mo masakit. Tama po ba? Totoo! As a businessman, for example, once na nagpundar ka, anong sasabihin mo at nawala, di ba masakit? Tama po ba? Hindi mo naman sasabihin na, ay, okay lang ako,
Yes. Pero ang katotohanan, most of the time, yung reaction natin, sabihin natin masakit. Why? Kasi yung bakit yun, pinundar mo na kung saan may kasamang sakripisyo. Right. Yes. Right. What do you think kay Job? Wala siyang pagsasakripisyo? What do you think kay Job? Wala siyang paghihirap sa kanyang pinundar? Meron. Pero doon ko nakita yung kanyang kaisipan. Na ang kanyang kaisipan, hindi niya mapamayari ang lahat ng meron siya, kaya ito man gawin ng Diyos sa kanya, wala siyang magagawa. Amen. Amen. But still, alisan man siya, alig-aligan, alisan man siya ng mga mahalin sa buhay, ang kanyang puso at isipan ay hindi magbabago. Ang Diyos, patuloy niya pa rin pupurihin ang Diyos. I hope and pray na ganito ang ating magiging kailangan. I hope and pray na ito ang magiging laman ng puso at isipan ng bawat isa sa atin. O kung sa gano'n, you know what? Ang laman ng puso natin, hindi tayo mayroon pagkatapos sa Diyos dahil tapos tayo mawala ng maraming bagay sa ating buhay. Kung kaya, you know what? Alam natin na ginagawa natin kung ano yung sa tingin natin tama sa harapan ng Diyos. I pray, no, na mula sa araw na ito, ang puso natin ay mabago, ang isipan natin ay mabago, na kung saan mula sa araw na ito, dalangin ko, you know what? Na hindi tayo nakabasa sa material, hindi tayo nakatingin sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Kung kaya mananatili pa rin tayo pupuri sa Diyos. Why? Dahil alam natin ang totoo. Alisin man ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating harapan, sa ating likuran, sa ating magkakayangin. Hindi magbabago na ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi ay tapat natin mamurihan. Ang Diyos ay tapat natin masalamatan. Ang Diyos ay tapat natin lumalapit sa ating kalimutan. I'm telling you, this is the big problem of a lot of Christians right now. Of a lot of Christians right now. The motives of our heart, the mindset, you know what? Of our mind, of our mentality, the way we think. I tell you, takot tayo mawala ng lahat ng bagay. Amen? That's why now I realize and I understand by the grace of God, inulit-ulit ng Diyos sa harapan ng Satanas. Is that true? Yes. Inulit-ulit ng Diyos sa harapan ng Satanas. Ano sabi niya? No. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang bumubuhay. Siya ay mabuting tao. May takot siya sa akin. Why? It's because deep inside alam ng Diyos kung ano nasa puso at isipan ni Job na kanyang ikot. I know, I am surely, no, alam ng Diyos na confident siya. Why? It's because alam niya, batid niya kung ano nasa puso at isipan ni Job. Dahil na ni Job ang matinding kahirapan, hindi magbabago ang katotohanan na ang nasa puso ni Job at nasa isipan ni Job, walang iba, kundi isa pa rin. Ano yun? Ako ay kanyang mamurihan. Ako ay kanyang masalamatan. Ako ay kanyang lumalatin sa kanyang buhay. I will pray na makita natin ang katotohanan nito sa buhay natin. Why? It's because kung hindi natin ito makikita, until now nakabase tayo sa material na bagay, that's why tayo ay nanatili. Nakakala namin ito ni katapasan sa Diyos. I tell you, that's what you call superficial. May the Lord check the intention of our heart. Are you with me? That's what we're going to do. So, kung bakit sa akin na panahon ng ngayon, totally ang mga Kristiyano ay hindi makapag-move according sa mandate ng Lord. Why? It's because takot tayo mawalan. It's because for us, our number one priority is not God, but kung ano man yung nasa ating kapaligiran. It's not for example, ipaitulad ng Diyos. Yes, ipaitulad ng Diyos na for example, na mawala kung ano man yung ating yaman.
Tama ba? I hope and pray na magkikita-kita pa rin tayo rito. Amen. Diba? Amen. Basta nakikita mo ngayon, naintindihan ko na ilan sa inyo kinakailangan maghanap buhay pag mundo. Let me tell you this. No? Doon pa lang, kaya na natin iwanan ng Diyos. Yun ang totoo. Yes, right, right. How much more? Inalis ng Diyos anumang ibinigay niya sa atin. Baka sabihin natin, sumbahin ka! Which is ginawa ng asawa ni Job. Yeah. At huwag yung sabihin na hindi kaya gawin niya ng kung sino man. Tama? I hope and pray na natututo tayo. Amen. Kung meron mang mensahe ang Diyos sa umaga nito, that's it. Amen. Do not look for another message. Yeah. Yeah. Right. That's a clear message of the Lord. That's why it's very, very important for you and I. You know what? Sa puso ng isipan mo, meron totoong pagbabago. Yeah. Lord, ano man ang mangyari, sa grasyang biyaya mo sa buhay ko, turuan mo na ang puso ko ay manatiling tapat. Turuan mo na ang isipan ko ay manatiling tapat. Hanggang sa wakas na aking buhay, na walang panahon ng lahat sa akin. Turuan mo na ako ay manatiling tapat sa iyong oras. Why? Listen to me. Yes, meron tayong kasuotan. Meron tayong sapatos. Meron tayong sa lahat. We have jewelry. We have clothing. We have, what else? Name it. I know, meron tayo. Inside in our house, yes, meron tayo. Are you with me? But ang lahat ng ito, hindi dahil sa lakas natin. Ang lahat ng ito, hindi dahil sa talino mo. Ang lahat ng ito, hindi dahil sa galing mo. Yeah. Amen. But ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Yeah. Where did I get that? Look at this. Verse 21. Huwag akong lumabag sa tiyan ng aking ina. Huwag din akong babalik sa alabok. Is that true? Can you imagine kung paano niya ipinaalala sa Diyos the Lord? To be honest, I don't have anything. Wala akong anong bagay. Is that true? You know the reason kung bakit na inaayos yung kanyang buhok? Let me tell you this. No? That is a sign of his humility in the presence of God. Pinapaalala niya, ilan ang kanyang buhok? Wala! Nung siya na mabang sinapupunan ng kanyang ina. Now, kung ito man ay nagkaroon bumubo, this time, I am ready na lahat ng bagay ay mawala sa kanya. That's why, kung titignan mo yung isipan niya, madali bang i-handle yung sitwasyon? I tell you, God forbid, pero kung hindi natin alam, baka mabalik tayo. Tama? Tama ba? Diba, yung mga tao, hinahanap yung kanilang sasakyan, diba, nagra-route.